Okay, so dito sa video na to, ang pag-uusapan natin ay ang Tecno Spark 30 Pro. At kung naghahanap ka ngayon ng phone na hindi gaanong kamahalan at ang budget mo lang ay nasa around 7,000 to 8,000 pesos at ang hinahanap mo ay yung hindi tinipid sa specs, merong magandang display na naka-AMOLED na, tapos may magandang camera at decent na rin naman yung quality ng photos and videos niya. Tapos ang performance niya saktuhan lang din naman para sa presyo niya at hindi ka talaga makukulangan, lalo na kung for casual use lang naman. Well, panoorin mo tong video kasi baka itong Spark 30 Pro na ang para sa'yo. Pero bago natin ituloy yung video, gusto ko muna kayo na i-invite na mag-subscribe dito sa aking munting YouTube channel kung mahilig kayo sa ganitong klase ng mga content. Gusto ko munang ipakita sa inyo yung mga kasama niya sa box. Syempre, unang-una, yung phone. Meron din tayong kasamang case. Tapos, yung 33 watts na charging brick niya. And of course, yung USB Type-A to USB Type-C na cable. At meron pa tayong kasamang free na SIM card. Okay, so unahin nating pag-usapan yung presyo niya. Ang SRP ng Tecno Spark 30 Pro ay 7,999 pesos. So almost 8,000. Pero kapag naka-sale naman to, nasa around 7,000 pesos lang to. Pero itong unit na nasa akin mismo, nabili ko to ng 11/11 sale sa Shopee sa halagang 5,999 pesos only. Kaya kung interesado ka dito, maganda na abangan mo to sa 12/12 sale o kaya naman sa susunod pa na mga sale. Dito sa design niya, nagkaroon ng collaboration ang Hasbro at ang Tecno para sa isang Transformer-inspired na design. Pagdating sa design na to, may mga taong magugustuhan to at syempre, meron din namang hindi. Meron naman sanang ibang colorway, itong Spark 30 Pro, yung Arctic Glow at Obsidian Edge. Ang kaso nga lang, hindi natin alam kung kailan magiging available dito sa Pilipinas yung mga colorway na yon. Pero para sa akin, yung overall design niya okay lang din naman. Ang hindi ko lang talaga dito nagustuhan yung pagiging sobrang glossy ng kanyang sides at ng likod niya, kaya sobrang fingerprint magnet din siya. Pero buti na lang, kahit papaano meron tayong kasamang case out of the box. So kahit na papaano nalilesen yung pagiging fingerprint magnet ng phone na to. At isa pa, dagdag protection na rin yun para sa phone natin. And speaking of protection, pagdating sa kanyang build quality, mostly plastic lang siya. Yung back panel niya, yung side at frame, mga plastic lang din. Ngayon, pagdating dito sa kanyang display, well, walang specific na binanggit ang Tecno na Gorilla Glass protection or any kind of protection. Kaya maganda na doble ingat tayo sa paggamit nito. Pero meron naman siyang IP54 rating, kaya aasahan natin na ito ay splash and dust resistance. Pero kahit na ganun, hanggat maaari, wag nating hayaan na mabasa yung phone natin. Nandito sa right side yung kanyang power button at volume rocker. Sa may left side naman, nandito yung SIM tray. At good news, meron tayong SD card slot. So ibig sabihin, expandable ang ating storage. Sa ilalim naman, nandito yung 3.5mm headphone jack, main microphone, USB Type-C port at ang main speaker. Tapos at the top, narito yung kanyang secondary speaker at supported nga pala nito ang Dolby Atmos. Ngayon, dun sa mga speakers niya, okay naman yung loudness at talaga namang malakas. Medyo nakulangan lang ako ng konti dun sa kanyang bass, pero sa overall loudness, walang problema dahil talagang malakas yung mga speakers niya. Ngayon, punta naman natin yung kanyang display. Isang magandang upgrade din ang ginawa ni Tecno rito kasi from Spark 20 Pro na naka IPS LCD nag-shift sila sa isang AMOLED na display para sa kanilang Spark 30 Pro. At talagang malaki yung pagkakaiba ng AMOLED kesa sa IPS LCD. Mapapansin natin na mas vibrant yung kulay, mas maganda ang viewing angles, infinite contrast, black is truly black, at syempre pa, mas maliwanag ang display. Itong Spark 30 Pro ay merong 6.78 1080p AMOLED display with 120Hz screen refresh rate at meron siyang 392 pixel per inch na screen density at based sa website ng Tecno ay meron itong 100% DCI-P3 cinema grade color. At pagdating sa color reproduction niya, it is what you would expect sa isang AMOLED na display at talagang napaka-vibrant at buhay na buhay ang mga kulay.
At good news kasi naka Widevine L1 na po tayo dito, meaning makakapag-play tayo dito ng Full HD content sa mga streaming platforms like Netflix. Ngayon dito sa display setting niya, meron ditong color style at may dalawang color preset tayong mapagpipilian. At syempre, pwede rin nating ma-adjust yung color temperature ng screen depende sa preference natin. Pagdating naman sa kanyang screen refresh rate, meron tayo ditong tatlong option at nakaset ako sa apat na option pala ang available dito at nakaset ako sa auto select. At ito yung behavior ng kanyang refresh rate. Kapag hindi natin tinatouch yung display, kusa siyang bababa sa 60Hz. Pero kahit iset natin sa 120Hz, kusa pa rin siyang bababa sa 60Hz kapag hindi mo tinatouch yung display. So sa palagay ko, paraan yan ni Tecno na kahit nakalock ka sa 120Hz, ibababa niya pa rin yung refresh rate kapag hindi kinakailangan para mas makatipid sa battery. At kung gagamitin mo naman to sa labas, hindi ka makukulangan sa brightness kasi meron tong 1700 nits o peak brightness, kaya kahit ginagamit mo to sa labas, visible pa rin yung screen niya. Ngayon, dahil naka-AMOLED na to, naging posible yung in-display na fingerprint sensor. At most of the time, okay naman yung performance niya. Kaso nga lang, meron pa rin mga instances na hindi siya ganun ka-accurate. Pero bihira lang naman na mangyari yon. Pag-usapan naman natin yung kanyang camera. Meron itong 108 megapixel sa kanyang main camera at 13 megapixel na front camera. Ngayon, pagdating dito sa kanyang main camera, masasabi ko na decent yung mga photos na makukuha natin dito. Okay na okay yung quality ng photos niya for its price. Isa pa rin na nagustuhan ko sa camera nito ay yung pagiging natural looking lang ng mga photos na mapoproduce natin dito. Although may mapapansin tayo dito na konting boost dun sa kanyang saturation, pero hindi naman sobra. At para sa akin, okay nga lang din naman yun, lalo na kung ikaw yung taong magpipicture tapos i-upload din sa social media. Hindi mo na kinakailangan pang masyadong mag-edit. Tapos idagdag ko na rin, maganda rin po yung dynamic range ng rear camera niya. Ngayon, pagdating naman sa video capability ng phone na to, well, kaya niyang mag-shoot up to 2K at 30fps. Yun nga lang, wala tayong any kinds of stabilization sa 2K resolution. Okay. Ito ang 2K at 30fps. Wala tayong stabilization dito. At kaya niya hanggang 10 times. Ngayon, kung gusto mo naman na maging stable yung pag-video mo, pwede mo namang i-turn on yung ultra steady feature niya. Ang kaso nga lang, mako-compromise yung quality ng videos natin kasi bababa yung resolution niya sa 1080p at 30fps. Ito naman yung 1080p at 30fps na naka-on yung EIS niya. Okay, so itong Spark 30 Pro ay naka iOS 14.5.0 on top of Android 14. Meron siyang 256 gigs of UFS 2.2 storage. So buti na lang UFS na yung ginamit nila dito at hindi na eMMC. So ibig sabihin, mas mabilis na yung read and write capability niya. Tapos meron tong 8GB of RAM na pwede pa nating ma-extend sa pamamagitan ng MemFusion up to 16GB. Pero para sa akin lang naman, sakto na yung 8GB of RAM at hindi ko na kailangan gamitin yung MemFusion. Pero if ever na mangailangan ka ng extra RAM, meron tayong MemFusion. So, this device is powered by MediaTek Helio G100 at ang score na nakuha natin dito sa Antutu umabot ng 435,000 points. So, pagdating sa performance niya, wala namang special dito.
Alam ko rin naman na karamihan sa inyo ay alam na at familiar na kung anong klaseng performance ang kayang ibigay ng phone na to. At kaya ako nasabi yan dahil sa ang Helio G100 ay halos parehas na parehas sa Helio G99 na matagal nang ginagamit sa mga smartphones sa market. Ang pinagkaiba lang nila supported ng G100 ang 200 megapixel na camera sensor. Ngayon pagdating naman sa mga games ganun lang din, parehas din sa G99. So ibig sabihin kung anong mga games ang kayang patakbuhin ng smooth sa G99 yun din ang kaya ng G100. Pero wag nating asahan na kakayahing patakbuhin ng smooth ng G100 yung mga graphic intensive na mga games. Pero kung kagaya ko kayo na hindi masyado nag-games at casual user lang din, tapos halimbawa for productivity, media consumption at social media lang din naman kayo, hindi ka makakulangan sa performance ng phone na to. Ngayon, itong Spark 30 Pro ay merong 5,000 mAh na battery capacity at supported niya hanggang 33 watts na fast charging. Ngayon pagdating sa performance ng battery niya, saktuhan lang din naman at wala namang masyadong special dito. So mostly, ang screen on time na nakukuha ko dito ay around 7 hours or minsan medyo mataas pa ng konti. Tapos ang charging time naman niya nasa mga around 1 hour. Ngayon, available din dito yung bypass charging. So kung gusto mo na mag-games dito ng ilang oras, pwede mong i-activate yung bypass charging niya. Ngayon, sa charging naman niya, inire-recommend ko na gamitin nyo mismo yung charger na kasama niya sa box. Kasi kung ibang charger yung gagamitin nyo, kahit na 33 watts din yung charger na yun, hindi nyo ma-access yung option o yung charging mode niya na low temp, smart, at hyper. At para magamit mo yung full potential ng 33 watts na fast charging, iset mo sa hyper na charging mode. Okay, so yun yung review natin sa Spark 30 Pro. Ngayon, ang tanong, maire-recommend ko ba ang phone na to? Ang sagot ay oo. Meron tong magandang display, naka-AMOLED na, may magandang camera for its price, at ang performance naman okay na okay din para sa presyo niya. So overall, isa tong sulit na smartphone for its price. Ngayon, kanino ko naman maire-recommend ang phone na to? Well, kung ang phone mo ngayon naka-AMOLED na, tapos sa camera naman satisfied ka na, at pagdating sa performance halos same lang din naman, well, wala kang reason para bilhin to. Para to dun sa mga tao na naghahanap ng next phone nila. Halimbawa, yung previous phone mo naka-IPS LCD lang, o kaya naman hindi na okay yung camera ng phone mo at nakukulangan ka na. Tapos pagdating sa performance nababagalan ka na. Well, isa tong magandang upgrade para sa'yo. Pero syempre, pera nyo naman yan na pinaghirapan nyo, kaya kayo pa rin yung magde-decide kung aling phone ang bibilhin mo. Okay, so hanggang dito na lang po ang ating video at maraming salamat sa panonood.